ni Apolinario Mabini. Sa simpleng silid na ito, nagsisimula ang tunay na lakas ng rebolusyon. Hindi ito kasing ingay ng labanan, ngunit dito namuo ang mga salita at paninindigang magtutuwid sa daan ng bayan. Tahimik ang paligid, ngunit malakas ang sigaw ng kanyang pag-iisip, isang paralitikong katawan na hindi kailanman napilayan ang prinsipyo. Sa bawat sulat, payo at dokumentong ginagawa ni Mabini, ipinapakita sa tagpuang ito ang tunay na lakas ay nagmumula sa talino, moralidad at paninindigan. Malacanang. Sa bulwagan ng kapangyarihan na ito, hindi armas ang panlaban kundi argumento. Dito nagbabangga ng dalawang mundong hindi kailanman nagkaunawaan. Ang pamunuang ang naghahanap ng kompromiso at si Mabini nangangailangan ng katotohanan. Sa bawat pagtatalo, lumalabas kung gaano kahirap panindigan ang tama sa politika. Ang tagpuang ito ay sumasailalim sa magulong puso ng pamahalaan kung saan ipinaglalaban ni Mabini ang integridad habang ang ilan ay inuuna ang sariling kapakana. Tagpuan 3, Kampo ng mga Revolusyonaryo. Sa kampong ito makikita ang tunay na mukha ng bayan, pagod, gutom ngunit hindi sumusuko. Habang nakaupo si Mabini at hindi makasama sa larangan, mas lalo niyang nararamdaman ang bigat ng kanilang sakripisyo. Ang bawat sundalong tumatayo at muling humahawak ng sandata ay paalala na ang kalayaan na hindi lamang salita sa papel. Ito ay dugo, pawis at luha. Ipinapakita ng tagpuang ito, ang revolusyon ay hindi lamang ideya. Ito ay buhay ng mga ordinaryong mamamayang handang magbigay ng lahat. Sa huling tagpuang ito, tila natalo ang katawan, pero nagwagi ang prinsipyo. Pinili ni Mabini ang kulungan kaysa pagtalikod sa paniniwala. At dito, sa lugar na pinakamadilim, mas maliwanag ang kanyang mensahe na ang kalayaan ay nagsisimula sa taong tumangging yumuko. Kahit gaano kahirap ang kapalit, ang kulungang ito ay nagpatunay na hindi kailanman nakulong ang kanyang isip at moralidad. At dahil dito, nabuhay ang kanyang pamana.